Diba? Ang kumasa yun, nag-ano na, nagtatali. Ayan, mga farmer. Uy, ayan mga ka-farmer, magandang buhay. Mamaya na ako magpapakain ng isda. At ayun, supply ng baboy kahit mahal, meron naman po tayo nakuha. Grabe presyo ng baboy. Maawa naman yung mga nag-aalaga. Sobra. Ngayon po nasusunod yung may-ari na. Sarap mag-alaga ngayon. Kaya lang risky din talaga. Worth the risk din naman yung yung kanilang ginagawa. Pero ngayong December talagang paldo sila. 400 per kilo minsan pumapatak. Yung mga lechoni na mga siguro below mga maliliit. Ngayon daw na pa New Year na, talagang anuhan na, kagipitan. So ayun. Tapos problema natin, medyo medyo hirap tayo sa kailangan mapag-aralan po yung pagsalang. Kailangan pagdating ng alas 11 ng tanghali, wala nang mabakante doon sa salangan. Kasi baka alas 8 pa lang wala na dapat mabakante. Titingnan. Yun ang kailangan kong gagamitin natin yung ating pinag-aralan bilang industrial engineer. Kung paano ma-maximize yung ating salangan. So ayun po, mag-aaralan, mapapaaga ng konti yung iba. Wala tayong choice, kagaya nga ng sabi ko kanina doon papunta sa palengke. May konting mali din kami. Hindi namin inilista yung slots. Hindi kagaya nung last, siguro 2 years ago, yung nag-80 po kami noon. Ang ginawa ni Bebe noon, may slot siya. Kunyari, yung last batch alas 7, halos mga taga-arayat po yun, yung mga pinili nila. Tapos yung pag umurong ka naman noon, alas 4 na yung sumunod. And then minus 3 na naman noon, alauna, minus 3, alas 10. So ganoon, may maaga. Ayan, tingnan mo yan, may tumatawag pa. Ganda ng aking asawa. Ay, palitan na ito Palitin try na. po kayong ma'am, balikan po. Hindi po kasi, fully book na po kasi kami. Ayan, sinasabi ko. Ito masarap buhay Yun shout out natin si Tita Caroline Valencia. Ayan. Nandito po sila 2 years ago daw. Tapos nakita nila marami ng pagbabago. Ayan. Pero alam ni ni Tita Caroline yun. Nasaan siya? Hindi sumama na sa. Ayan. Thank you. Wala nang iba, babatiin yun lang. Tita Caroline, hope to see you. Malay mo, di ba? Thank you po. Thank you. Saan nyo dadalhin pala? Sa Santa Rita. Santa Rita, lapit lang. Ayan. Sige. Thank you. Bye-bye. Nag-celebrate ng birthday ni Kongkong. Merong maliit na pagsasaluhan. Ayun Dagdag tubo. Kahit 12. Kahit paano 12. Mabilis lang naman po. Ayan kaya mabubutasan lang. Alam naman na nila. Mabilis lang naman po. Butas tapos ang bilis lang. At least meron tayong 12 na additional tubo. So ang magiging tubo natin yan is 74. 74 pong tubo ang available.
ayan. May gusto pala akong pasalamatan ng marami. Ayan. Si Ate Arlene Lau and family. Ayan. Ate, maraming pong salamat sa iyo at nagbigay siya ng malaking pang merienda. Hindi, lalabas po kami kasi inisip ko, sabi ko, hindi namin may enjoy kasi busy time na po. Kaya after na nitong chaos na to, dahil wala na pong time para relax. Kaya ayun, napagdesisyonan namin ayan, nagre-ring pa. Tapos gusto ko pong batiin ng advance happy birthday ang kanyang anak na si Abel Lau. Ayan. Advance happy birthday at hope to see you here. Syempre, ayan, marami pong salamat ulit kay Ate Arlene Lau. Thank you po, te. Ano po kayo? Sa mga masugid na taga-subaybay. Ayan. Thank you. Actually, nung naglagay po kami ng kainan dito, ang dami po naming namimit na, alam mo yun, doon namin napatunayan, ang dami pala nagmamahal sa amin. Diba? So, maraming sumusuporta at nagmamahal at natutuwa sa aming tagumpay, na-appreciate po yung aming effort para mapaunlad pa po yung aming munting business. At ganoon din naman yung pamilya po ng aming mga tauhan dito, pinipilit din namin, di ba? Mabibigyan din ng magandang buhay. Kagaya po nitong Lechon House, parami pang mga asa-asawa nila nakatulong na rin. So double income na po sila ngayon. Hindi na lang yung isa na lang ang nagtatrabaho. At the same time ay 'di ba, makadagdag sa kanilang kabuhayan. So ayan, maraming pong salamat. Muli Ate Arlene, thank you po. At hope to see you, sana magkita po tayo. Thank you. Masikip. Masikip daw. Yan, mga lilinisin pa po yan, Gaya, kinukuskus na nila. Tapos ayun, nagkamali pala ako. Yan mga farmer. Si Mang Tomas, sabi niya sa Cebu daw, stainless na ang gamit. Sabi ko, Mang Tomas, hindi ba uminit? Konti, sabi niya, pero hindi ba dumudulas? Sabi niya, hindi naman. Susubukan po natin mag-stainless na. Kasi ito, next year, marami na naman po ang mawawala dyan. So, ano na naman yan, unti-unti na natin palitan ng stainless kung magiging okay. At eto, pinag-aaralan ko. Ito po pinag-aaralan ko dahil sabi ko nga kahapon may vlog ako dito, hindi ko na lang natapos. Ituloy na lang po natin yung ating ulitin ko na lang yung mga sinabi ko kahapon. Ito pong ating dito, yung plano ko po dito, mag-i-extend talaga tayo. So maybe another 10 or another 12 hanggang dito siguro. Kaya lang may mga masasacrifice na naman, which is talagang ganon. Importante naman po yung ating negosyo, di ba? So i-extend tayo dito. Malay natin, sana magtuloy-tuloy kasi ngayon po talagang kung gugustuhin po namin wag 130, kayang-kaya. Ang dami pa po, medyo tinatanggihan na ni Bebe kasi 100, nasa 100 na po. Hindi ko nga alam kung paano kasi minsan tinatanggihan mo, nagmamakawa, please singit mo naman. So ang hirap ang hirap, kagaya ni na engineer. Ang mga malulupit diyan, yung mga suki pa, yun ang naging last 2 minutes. Diba? So kagaya ni Konsehal Loy, nagustuhan din po yung lechon. Umorder siya ng 2 ata nung nakaraan, December 24. Ayun, bumalik kanina din lang, nagpapasingit. So ang hirap po, ang hirap tumanggi. Buti na lang po may baboy. Ang problema lang po talaga namin is dasalangan. So plano po namin, 'di ba, na sana may mundo pa nun. At syempre yung ating lechon business ay naandyan pa, 'di ba? So ako naman po, sabi ko nga, 1 weekend at a time lang sa kainan. Ayoko din naman pong mag-isip ng matayog masyado, 'di ba? Basta ako thankful na kung anong meron, na makikita mo yung business na kahit pa paano umaangat.
di ba? Kahit paunti-unti umaangat po. Kaya ayun, ngayon ito kasi 22 pieces po ang isang salangan. So you have to wait for another 3 hours to get another 22 slots. Parang ganun ano. Although syempre may mga mauuna uli dahil medyo din namang may mga 1.5 hour lang, kagaya ng mga 20 kilos, 15 kilos, mauuna na yung maluto. Pero yung mga 20, 30 kilos, 35, so sabihin mo na bigyan na natin ng 3 oras. So ang mangyayari niyan ay talagang 22, 22, 22, parang ganun every 3 hours. So sabi ko, mabibitin na talaga. So magkakakonting ano po tayo, konting siguro aberya, pero didiskartehan ko po, nandito tututukan ko. Sarado naman tayo sa tindahan. Although marami ang nakikiusap na magbukas at mag per kilo, sabi ko hindi ko na po kaya talaga. Sorry po. So ayun, gusto ko pong tutukan tong operation na to bukas. Ngayon, extend kami hanggang alas 9, maagang magumpisa. At ayun, pero sabi ko nga, kung meron 34 na sabay-sabay, naku po, 6 hours lang, may 64 ka na kagad. 68, diba? So malay natin ikaloob na madugtungan po itong ano natin, na maging magkaroon po ng additional leksyonan dito. Kinukulang na po yung 20 tong sabay-sabay. Pero yun nga, again, yan po ay mostly pang New Year lang talaga yan magagamit. Pag ordinary days, ordinary weekend, kahit mayroon pang Father's Day, Mother's Day, yan kayang-kaya po, kasi hindi naman ganun kalakas po ang demand talaga ng lechon sa mga ganung time. Yan po ay December season lang talaga nagagamit. Pero kailangan mo, 'di ba? Pero kailangan mo. So at the same time, magandang impression na rin po yan, mga bisita nakikita, wow, ang laki ng haba ng salangan nila. So ibig sabihin, di ba, malupit to. Parang ganun. So ayun po, hanggang dito siguro, sagad tayo. Baka madagdagan ng 12. So 12, ayan, okay na, kaya yan. Worst come to worst, ito pwede pa nating tirahin, pero ito na muna. Ayan, 12 muna. Ano naman yan, mga bandang September siguro, God willing, December, anahin natin. Ano, okay na? Medyo lumalaban pa po, mahirap kasi makapal. Okay, luluwagan ng konti yung mga awang. Additional tubo, biglaan. Ito malinis na. Ayan naglilinis sila ngayon. So, diba? Ayan yung laloma pala, ayan, bago po ito. Yung laloma pala, ganito rin ginagamit ngayon dahil nagka-problema po sila sa katay. So may istakan din sila, pero gagamitin din agad, hindi naman kumbaga parang makip mo lang yung freshness nung karne, tapos gagamitan mo naman in a few hours. Yan po ginagamit nila. Kami ganun din ang ginagawa namin. Nagkatay na po kami ngayon para mamayang gabi yung huling kakatayin, tuhog na, diretso tuhog na yung huli. Tapos yung mga yung mga pang hapon naman to, kinabukasan pagpasok nila tutuhugin na po yan, titimplahan. Break time tayo. Buti na lang sila Danilo nasa may makukuha naman daw baboy. Ayan natin tubo, pero magpapalit na tayo, mag-stainless na tayo. Subukan natin yung stainless ngayon. Pagka okay naman, unti-unti papalitan natin. May mga bago pa kasi, sayang naman pagka
Yung mga luma na, ginagamit na po namin sa construction yan. Mga pang poste-poste, kung anong pwedeng paggamitan. Ayun. Unti-unti napapalitan din naman ng bago. So ngayon, ang gagawin natin, mag-ano na tayo. May mga ano pa to May mga tape pa Baka mamaya magkamali. Mga number, kailangan mapalitan din. $70 plus na po ito. Iikot naman kasi yung umagang maluluto, magagamit na yon for sa gabi na yon. Iikot na. Okay lang. Ang batang hindi nagsasawa sa lechon. Si Rizal. Inano ko na po yung maliit. Sobra naman. Sabi ko sige, para magkagana naman ang kaunti. Tapos meron kaming medyo magulo pasensya na po. Chuchay. Ang Tomas tilapia, sarap to. Yung pinadala ko sa iyo kagabi. Opo. Naulan. Taniging ba to? Sarap to. Matid ni Tagka Chichi. naman yung kakayan to. Bakit? Sa Cebu marami yan Ay, marami wala. Ha? Wala ba? Marami ibang ano. Mahal lang. Ang mahal ng isda sa inyo Nagpunta ako doon sa palengke nyo doon sa Carbon, yung mga isda doon na dagat. Sobrang mahal. Mahal. Sobrang mahal. Mang Tomas Uwi muna kami. Doon ako kakain para mas magana naman. Ay, sana may raos natin. May mga magda-downsize po kami ng konti. Yung mga may order ng 40. Magiging 35 kasi talagang ano ba tawag dito? Wala pong dumating. Kinulang po tayo sa 40. Yun naman ang sinasabi ko dahil tawag dito. Talagang ang hirap po. 100 na po ata ang order namin. Yun, bukas yan pag-aaralan. Tinatawagan naman ni Bebe, inaayos na yung mga schedule na medyo mapapaaga yung iba, medyo malilate yung iba. So medyo uurong na 9 o'clock kasi umurong kami. 22 dati 7 o'clock lang kami. Mapupunta kami ng 9 to 9:30. Marami po kasi ang mga malapit din lang na gusto ng hapon at gabi. Kaya nag-move kami ng konti ng alas 9. Tapos yung iba naman na ina-adjust naman namin ng konti mapapaaga. Yan Angkas na muna ako. Ay, time check 6:30. Ayan, ang dami pong dumating na baboy pa. Pero okay na din lang naman. Galing po kay Danilo na hopefully naman ay tawag dito. Magagamit natin next week after po nitong New Year. Pang Sabado Linggo kasi may mga order pa tayo. So mayroon pa naman tayo magagamit kasi yung mga biyahero niya sigurado magpapahinga, magbe-break yan. Baka abutin po ng 1 week to 2 weeks. May break sila kasi alam mo na pagod po yan mga yan. At syempre may pera, so karamihan yan happy muna. Kaya ayun, pero meron naman na tayo. At si Ka-Farmer Anthony wala pa po, maliliit pa, nasa mga 17 pa lang daw ang kanya, so maghihintay pa tayo hanggang Feb. Si Tatay Feli baka meron na tayo makuha ng January. Yan po yung mga update natin sa mga baboy. Si Maring Sevi, meron din baka last week of Jan or first week of February ang mga susunod niya din ng mga alaga. Medyo marami-rami naman po yon. So after that, si Tropa Sherwin, hindi ko alam kung may maibibigay sa akin. Pero magdadala ng yon sa 20, sa Ados daw ng hapon. Pang-chop naman dadali niya. So kinuha ko magandang pang-chop niya kasi actually sabi ko nga, kaya yung mga pumupunta po dito, nandyan yung timpla namin, pare-parehas yan. Kaya lang, syempre kaya minsan nasasabi ko, ang ganda ng baboy ngayon. Kasi po, kagaya ngayon, nakatali pa rin po tayo sa pag-angkat. So yung timpla, walang sakit, yan po yung mga ating may gagaranti. Pero yung quality po, nagbavari po yon. Ayan, may pahabol po akong isang 25 kilos kay Proy.
ayaw kong pakita, baka madali tayo. So nagbavari po yun sa quality, yung kung paano po inalagaan yung baboy, paano pinakain, ano yung kanyang environment. So tama-tama yung dinala sa akin ni Sherwin last siguro mga last almost a month o almost 2 months na siguro. Dinalhan niya ako ng mga pang-chop. Ang sarap nung karne kasi galing po sa mga bundok. Ang pakain daw noon ay mga gulay-gulay at mais na linuluto pa. So kaya pala sabi ko, brother, masarap yung meat niya. Kasi syempre ako po pag nagcha-chop, tinitikman ko para maano naman. Diba? So ayun, kaya ako nasabi din po na isa sa mga pangarap ko ay ma-achieve natin na mag-alaga din ng sarili. Kasi puti kung kagaya kay Farmer Anthony palagi ang baboy. So, di ba? Tapos kina Sevi, ayan, ganyan din po ang pag-aalaga nila. Although nakasemento, pero pinapakangkong din naman po nila yon, kaya masarap din. Itatay Feli, ganun din gulay. The rest, syempre hindi na natin alam kung paano. Pero karamihan naman pong native, ang kinaganda, minemerienda po yan ang mga gulay-gulay din. So, ayun po ang update. Ayan ang mga baboy natin. Ayan, may mga nakatuhog na tayo pang umaga. At ito mapupuno po ito. Alas 6 pa lang puno na po ito. At binilang ko kasi 103. So every 3 hours, no. So 9 may 22 ka na. May 48 ka na. At 22 and then 44. Tapos alas 12, alas 3, 66, alas 6, 88, and then plus yung pang alas 9 na alas 6 po nating isasalang. So ganun po ang mangyayari niyan. So every 3, kasi hindi na ni Bebe masyado yung oras. Nagtawag din naman siya, nag-extend siya hanggang yung mga taga-arayat, ginawa niya na pong alas 9. So ang gagawin ko niyan, ako naman ang magtitimon dito ng ng pagluluto. So 4 dito, tapos 7 sa loob, kasi magtutuhog pa po sila, magtitimpla, magtatahi. Kasi ang tubo natin is 70. So 24 alas pa lang po, may tubo na tayong magagamit na alas 9. So alas 12 meron. So mga pang alas 12 na yon, ilan na lang naman po yon. Yun naman yung magagamit, isasalang naman ng alas 6. So kaya naman po, makakaikot. At ayun nga ang plano natin, maluwagan pa po ito after God willing. Siyempre baka mamaya hindi natin alam. Ayoko pong magbilang ng sisiw. Basta ako, ang sinasabi ko lang po, just in case na magtuloy-tuloy, at least meron na po tayong abang na plano at meron tayong resources, no? Maluwag ang lugar, worst come to worst na, pwede ka pang maglagay dito, diba? So marami, yun doon, pwede nating tibagin yan, maglagay tayo dyan. So maluwag po ang salangan natin, wala pong problema sa kung ano man ang ibigay sa atin ng kapalaran, na kung just in case tawag dito, talagang mag-boom, may 4 naman na tayong lechonero dito na sa tingin ko kaya naman nila. And si Nelnel, sabi ko mag-aral na rin na para next year hindi na siya helper, lechonero na din, di ba? Malay mo, ito talagang kapalaran nila, di ba? Maganda naman po at kayang-kaya naman bumuhay, sumuporta ng pamilya. Mahirap pong ang natutunan ko kasi sa ganyan, mahirap po kasing sabihin na bumubuhay, di ba? Na parang sumuporta, parang ganun lang, kasi alam naman natin na isa lang ang bumubuhay at pumapatay, di ba? Yun ang nasa taas. So, ayun, kayang-kaya pong sumuporta ng pamilya itong trabahong ito. Kaya, ayun, si Puroy nga, gumaganda na din ang bahay niya. Nakakatuwa din naman. So, ayun po. At hopefully,
magtuloy-tuloy tayo. Makakapagdagdag tayo doon ng maybe 10 or 12 na salangan, so magkakaroon na tayo ng 32 or 34 at a time. Malaking bagay na po yun. I think siguro baka baka pwede na, diba? So 34 pieces at a time na makasalang. So ayun po ang ating pinaplano. Ayan na sila. Nagamit naman. So yung mga bagong katay kaninang umaga, ini-yellow muna namin yan para safe, diba? Naka-yellow muna yung mga bagong katay kaninang umaga. And then bukas na umaga, huhugutin na yan para pang ano na, pang tuhog na po yan. Si Mang Tomas ayun nagtatali. Ayan mga farmer. Saan na ba ito mga ito? Mag-order pa ata ito Ayan. Time check 9:30. Ayan mga farmer. Ang dami pa pong ang dami pang itutuhog bukas, pero inano ko na yung schedule nila. Ayan, ako na rin ang nag-blowtorch, kaya kung may makita kayong lechon de balbon diyan, ako ang sisihin ninyo kasi ako po ang in charge sa pagbo-blowtorch at paglagay ng soy sauce na rin mga farmer. Ayan, pampapula. Nagano lang ako para mag-vlog ng konti. Ayan namula na yung kamay. Si Mang Tomas, pinauwi ko na ng maaga kasi magsasalang siya ng alas 3 kasama ni Pipoy. So alas 3 na ginawa ko yung schedule, alas 3 sila darating dito. Kami, sila, the rest 5:30 kasi 6 o'clock puno na po ito. Dito si Rambo at si Marco. Tapos si Junjun, Rizal, Kongkong, si Reggie, kapatid ni Rizal din yan. Si RB, di ko alam, baka tiga-balot kasi wala pa masyadong alam ito RB kapatid din po ni Rambo. Sino pa ba ang nasa loob? Kongkong, ayun, tama. So ayun, bali 6 ba yung naandito. Kasi bebe bumalik pa. Ayan, ako naman syempre hindi ko po pwedeng abandon ship ito dahil ako yung kapitan Di ho ba ang kapitan pagka ganitong sitwasyon hindi mo pwedeng iwan ang iyong crew, kaya nandito pa rin po ako at nakamonitor din. So ayun, si bebe umakyat pa. Sumakit pa yung ulo niya kasi ilang araw na po yan. Talagang grabe mga ka-farmer, maawa ka din. Syempre hindi po pwedeng ibigay sa iba yung trabaho. Siya yung nag-a-arrange ng deliveries, siya yung nag-aayos ng mga schedule, siya yung nag-aano ng tawag, siya yung tumatanggap lahat ng order, inquiries, tawag, change of orders, lahat-lahat po yan. Ako naman ang in charge sa baboy. Binabato niya sa akin kung ilan ang mga order, syempre coordination. Ako naman ang nag-i-schedule po ako naman ang nagkakalap ng baboy. Tapos ayun, yung mga kailangan din dito sa operation kagaya ng mga tubo, nakapagpadagdag pa tayo. So ayun, at ako naman syempre inoobserbahan ko kung ano mga kulang ngayong ngayong season na to. Ay ayoko na po sanang maulit pa na diba? Kaya nga po ito pinagawa na natin, pero I was thinking na siguro mga 80 maximum, sabi ko okay na, kaya lang naging 103 po yon. Hindi ko po ginusto, kaya lang hindi po namin matanggihan dahil yung mga last minute orders ay yung mga suki. Naintindihan niyo po ba yon? Yun po yung mga ilang beses nang paulit-ulit nang umu-order sa amin. Kaya kailangan mong pagbigyan. Kaya umabot po yun ng 103. Actually meron pang tumatawag pa, meron pa na andito, hindi na, I mean, kaya po hanggang siguro kung hindi mo isasara hanggang 120 kaya po namin. Kaya lang sabi ko hindi kakayanin ng salangan kasi inano ko na po yan sa 3 hours by 3 hours times 22, 5 times 22. So meron tayong 110 hanggang alas tapos may konting allowance din naman, syempre hindi naman tayo po pwedeng eksakto dahil
Ano, so hanggang alas 9 pa po yan. Kaya ayan. Tutok naman po ako dito bukas. So ayan. Kung mayroon pong pagkukulang, yung mga sizes po ng baboy magaganda ngayon. Maniwala po kayo, kahit po mahal, pinipilit kong ibigay sa inyo talagang yung mga sizes talagang matutuwa po kayo. So ayun, hopefully walang maging bulilyaso, at kung mayroon man, ako po ay humihingi na ng paumanhin. Sa tingin ko, we did our 100% na effort na rin po para maibigay yung inyong expectation sa aming lechon. So ayan, hoping na magkita-kita po tayo uli after this season. Syempre kung gusto niyo pong makuha yung talagang best quality kung gusto niyo pong makuha yung best quality sa amin, wag po sa season na ito syempre. Dahil ako naman sinasabi ko, kahit ano po ang gawin, dahil kagaya po nito hindi kami makakapag-manual, dire-diretso po yan. So talagang ano yan, talagang wala, ganun na po talaga. So, medyo bababa ng konti ang quality, pero ganun pa man, binibigay po namin yung best namin. At napakalaking tulong po nitong cooler na to. Ayan, no? Itong cooler na to, napakalaking tulong yan dahil ang galing. Mas makapal siya, kaya lang medyo may pricey, almost 6,000 po ang bili ko nito. Inano ko lang to, hinabol ko lang dahil kulang po yung aming ice box na kinatay din kahapon. At ito ngayon, so laloma daw ito ginagamit ngayon. Can you imagine? Diba? So ayan, mamaya pa po kami, meron pang tinutuhog. Ayan, magbo-blowtorch pa ako at tinapos ko lang yung vlog. So ayan, maraming pong salamat at magandang buhay. See you tomorrow.